May nakitang probable cause ang auditing department para magsagawa ng investigasyon kaugnay sa perang kinikita ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Ayon sa BIR, sa bisa ng Letter of Authority, nakatakdang magsagawa ng audit investigation sa financial records ng mag-asawa. Bukod rito, nag-issue rin ng LOA para sa 9 na kumpanyang may kaugnayan ang mag-asawa. Narito ang kabuuan ng balita. Ipinag-utos ng Bureau of Immigration o BIR ang pagsasagawa ng tax auditing sa mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte, asawang si Attorney Mans Carpio at 9 na mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Kasabay nito ang pag-i-issue ng Letters of Authority o LOAs upang bigyang daan ng tax auditing matapos matukoy ng ahensya na mayroong probable cause para magkasa ng audit investigation sa financial records ng mag-asawa. Ayon sa BIR, ang LOA issuance ay nakabase sa third-party information, gayon din sa mga datos mula sa public at official sources na nakalap alinsunod sa Section 5 ng National Internal Revenue Code. Ikinonsidera rin ng BIR ang testimonya ng Office of the Ombudsman kaugnay ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE ni Duterte, maging ang mga impormasyong ibinahagi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Justice Committee hearing noong nakaraang linggo. Bukod sa mag-asawa, kabilang din sa hinaina ng LOA ang 9 na business firms, kabilang na ang Carpio Lawyers, Zelta Madiem Salon, City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayaw Fisheries Incorporated, Davao Emerging Taipans Corporation, Amianon Shores Incorporated, Cali 88 Foods Corporation at Geometry Security and Investigation Agency Incorporated. Binibigyang daan nito ang BIR na mabusisi ang books of accounts ng taxpayer maging ang iba pang accounting records. Ngunit paglilinaw ng BIR, ang pag-i-issue ng LOA ay hindi nangangahulugan na mayroon ng liability kundi isang hakbang sa pagtukoy kung nababayaran ba ang buwis ng tama. Kasunod ng naging disclosure ng AMLAC sa House Impeachment Proceedings, pinabulaanan na ni Duterte ang mga alegasyon kaugnay ng bilyon-bilyong umanong pera sa kanyang bank accounts. Depensa niya, lahat ng kanyang ari-arian ay nakuha sa legal at lehitimong paraan at na may kaukulang dokumento aniyang magpapatunay rito. Noong Lunes, naghain na rin ng kaso si Carpio laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Romunola, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, Representative Percival Sendanya, Chel Jokno at Leila De Lima, kaugnay ng disclosure ng kanilang bank accounts sa House hearing noong nakaraang linggo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.